ang gawin natin. Lahat ng bahay nila na nangurakot sa bansa natin. Kinurakot lahat ng yaman na meron tayo. Pasukin natin ang bahay nila. Kuhain natin lahat ng pag-aaral nila. Maraming salamat at sa mga nagsisecure sa inyo rito ang ating UPI Riders, maraming salamat sa inyo. Pakinggan nating mabuti bakit tayo nandito sa ngayon. Ang executive branch, alam natin napakalaki ng problema na ginawa sa bansa. Kung may ginagawang check and balance ang legislative branch at judicial branch, wala tayo dito ngayon. Walang ginagawa ang legislative branch at executive branch. Magkasabwat sila. Kaya tayo nandito ngayon. Ang judiciary, napakabagal humusga sa dapat nilang husgahan. Kaya tayo nandito ngayon. Ang executive branch, nagagamit nila ang PNP at military para proteksyonan sila ng mga nagnakaw sa bansa. Kaya tayo nandito ngayon. Kung hindi nagpapagamit ang PNP, liderato ng PNP, at hindi nagpapagamit ang liderato ng AFP, at pinoproteksyonan nila ang kagustuhan ng taong bayan, wala tayo ngayon dito. Kailangan maunawaan ng lahat, bakit kayong nandito naninindigan para sumigaw ng katotohanan at sumigaw ng katarungan at merong mapanagot sa lahat ng gumawa ng mali sa ating bansa. Kaya tayo nandito ngayon. Lahat ng nandito, may kanya-kanya tayo na dinadalang problema bawat isa. Pero bakit kayo nagtitiis rito at nagsasakripisyo? Yung iba nasa bahay nila at sinasabi, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi nila naisip, pag naipanalo natin ang laban, naitama natin ito, sila man ay makikinabang sa kanilang tahanan. Gusto kong maunawaan ninyo, bakit tayo nandito ngayon at naninindigan? Kasi kung hindi tayo sisigaw, titigilan natin ang pagsigaw. Mananahimik tayo, lalong magpupunyagi ang mga magnanakaw at walang tigil nilang sasairin ang natitira pang kaban ng bayan. Anong gusto natin? Tumahimik na lang ba tayo? Kayong nandito, doble ng dami ng nakaraang linggo, maiguguhit ang bawat isa sa inyo at ipagmamalaki kayo ng inyong mga anak. Sa kinabukasan, magiging parte kayo ng history ng bansang ito. Sobra na! Wala na tayong maasahan. Pakinggan ninyong mabuti. Wala na tayong maasahan sa executive branch. Wala tayong maasahan sa legislative branch. Wala tayong maasahan sa judiciary. Wala tayong maasahan sa pamunuan ng AFP at PNP. Although yung mga nasa baba, kakampi nating lahat ang mga kapulisan. Yung nasa taas ng mga general na tumanggap ng kaban ng bayan, ng nakaw, sila ang iguguhit sa history bilang mga nagpahirap at korap sa bansang ito. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, mananahimik na lang ba tayo? Parami tayo ng parami. Para sa kaalaman ninyong lahat, merong simultaneous rally na nagaganap sa Cotabato, General Santos, at ibang lugar pa sa Mindanao at sa Cebu at sa Naga. Nanganak na ang ating panawagan. Nagbubunga na ang inyong mga sakripisyo. Hindi ba natin minsan nauunawaan na natatakot ang mga demonyo na nakaupo sa gobyerno na hindi tayo ang nagupo? Pakinggan nyo. Kaya ganito ang bansa
bansa natin, hindi yung mga totoong ibinoto natin na nakaupo. Sila ay naupo dahil sa daya ng Smartmatic. Sino ang safe sa eleksyon sa 2028 habang ganyan ang COMELEC? Wala. Walang mangyayari sa bansa natin at ako on behalf ng United People's Initiative nagpapasalamat sa inyo. Kayo na naninindigan at nagsasakripisyo. Kayo ang pundasyon, kayo ang dahilan para mabago ang bansa nating ito. Yan ang ipapamana ninyo sa inyong mga anak at mga apo. May ginawa tayo, may ginawa kayo para mabago ang bansa natin. Bago ako magtapos. Hindi nyo ba alam na ang takot ng mga nakaupo, bigyan natin ng maliwanag na statistic. Pagsamasamahin mo lahat ng national and local government official, ilagay mo na 2 milyon sila lahat, more or less. Ilan ang taong bayan na Pilipino? Ang grown-ups, hatiin mo na yung 130 milyon. Lagay mo na lang, 120, 60 milyon yung grown-ups, kagaya natin. Nasa edad na, nasa tamang pag-iisip. 60 milyon! 60 milyon! Again sa 2 milyon. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo matatakot sa kanila? Wala tayo ibang gawin, kundi linggo-linggo, Luzon, Visayas at Mindanao, habang umabot tayo ng milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, matatakot na ang mga demonyong nakaupo sa gobyerno. Hindi natin kalaban ang gobyerno. Tayo ang gobyerno. Ang kalaban natin, yung mga naupo sa gobyerno na hindi tayo ang bumoto, sila ngayon ang nagwawalang hiya sa ating lahat, 130 milyon na Pilipino. Ilan lang sila. Ang mindset ng PNP, pagsamasamain mo sila, 240,000 armed against sa 60 milyon. Pagsamasamain mo ang armed forces, 160,000, gawin mo ng 200,000 against sa 60 milyon. Huwag na tayong mag-alatsamba. Huwag na. Ang hirap, ang pagod, ang hirap. Nagsasakripisyo tayo para parehas tayo wala. Akala nyo ba, itong lahat na nakikita nyo, galing sa United People's Initiative yan, sa tulong ng mga kaibigan natin, si Miss Cathy Binag, na tumutulong sa atin personally, at ang iba pa, para mabuo ito, hindi naman magmukha tayong kawawa. Kawawa na nga tayo, yung gagawin nating rally, mukha pang busabos. Maraming salamat sa inyo. Mananalo tayo sa laban. Ang ikapanalo natin, pilitin natin. Sa susunod na linggo, bawat isa na nandito, maghikayat kayo ng 10 lang. 10 lang. Luzon, Visayas, Mindanao, parami tayo ng parami. Habang sila pakonti ng pakonti. Bakit? Yung iba, namamatay na sa sakit. Yung iba, binabangungot. Yung iba, ang daming karamdaman. Mamamatay na yung mga yan, malapit na. Wala tayong gagawin, kundi ipakita. 5 million sa Luzon, 5 million sa Visayas, 5 million sa Mindanao. Ang gagawin nila, slowly, mag-i-exit yan ng bansa. Lalabas ng bansa yan. At ang gawin natin, lahat ng bahay nila na nangurakot sa bansa natin, kinurakot lahat ng yaman na meron tayo. Pasukin natin ang bahay nila, kuhain natin lahat ng pag-aaral nila. Magandang hapon sa lahat. Retired Captain Ray Valeros. Oh, no, opening remarks pa lang yan.